ko po yung tanong na hindi nasagot kanina. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DENR-EMB para nabigyan ng ECC ang isang Darais at Monterasa? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Gusto ko mong ikwento lang na yung project po kasi ng Monterasas DC po started in 2006. Nabigyan po ng ECC noong 2007. Okay. Then nagkaroon po sila ng request for amendment sometime 2022. Kasi po naisama na yung Darais at Monterasa. That means ito po yung 20-level residential tower. So hindi ho yun covered ng original. Kaya po nabigyan ng another ECC sometime 2024 po yung date. So as to who are the officials who signed it, nasa record naman po yung... Pwede niyo po bang i-make of record dito din sa Blue Ribbon? Sino yung mga nag-approve noong 2007 at sino din nagbigay ng amended ECC noong 2024? Ano? Yes, Your Honor. Anyway, nasa document naman po. The one who signed the 2007 ECC is Alan Arangues. Alan Arangues. Opo. Yung 2024 po ay si Director Abrera po. Si Ma'am mismo, Si Ma'am Director po. Abrera. Opo, yung 2024 po. Okay. So nung unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangues, Opo. ano ba yung hugis ng development na yan? Originally, ano lamang siya bago yung mid-rise or high-rise na development eventually? Your Honor, with your respect, can I request po Ma'am Abrera kasi she's from EMB. She has more or less a background. Kayo po ay DNR, hindi po. specifically EMB. Okay lang sige po. I hope Sige. Ms. Abrera will be more forthcoming this round, Mr. Chair. So ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterasas nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Yes, Your Honor. Based on records, lots for sale lang siya. So individual houses po. Individual houses lamang. Yes, oo. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oo. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 hectares. Pero individual houses lang. So halos horizontal development And lamang. then, yung mga roads siguro that time, na-establish na rin. And at that time po, 2007 na ginrant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang, yes, Okay. ECC na Environmental Impact Assessment. Okay po. And then, so nung nag-apply silang ulit, 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Yun pong 2022 yan in-apply. Yes. And then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng LGU. So yung pagka-vertical niya, they follow the terrain. So hindi siya vertical, kundi like isang level, may 10 houses, second level. So following the terrain po, mga 14 houses. Right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Of the 140, 3 hectares siya. Ngayon, parang 15% lang yung complete, yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong at naka-exacerbate ng ganitong kalaking damage. And nabanggit nyo nga, following the revisions, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record sa kahit sa mga media reports, dalawang magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa revised design. Tama po ba ako? Ang i-correct ko lang po, hindi sila Yes. pumayag for the vertical. Yon. Oo. For Okay. the vertical design. Yon. Pero pumayag na sila dun sa following the terrain. Okay. Kung kasi totoong following the terrain lamang, di halos mas vertical, rather mas horizontal kaysa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdamin ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage
sa paanan niya. So paano po nabigyan ng revised ECC noong 2024 ninyo po, Ms. Abrera, kung ganyan po yung design. Hindi siya, kumbaga, hindi siya following the terrain. Following the terrain kung ginagaya yung bundok kasi mataas. Hindi, ilang floors po yung nakikita po natin ngayon kahit sa post-typhoon photos Parang isang floor ng pa lang Monterasa. yun. Isang floor or 2 floors. Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors na Ay, supposed to hindi be po. may water catchment facility sa paanan niya, but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok kung saan siya itinayo. Yung sa design po, nung inapprove yun, based on the normal average rainfall of 136, meron na po siyang 15,000 cubic meter na and 15 detention ponds. Pero yung sabi actual ni inspection Mr. po, ni Deputy Executive Director Salak, sa 10 ponds na dapat i-construct, yung 2 ay nag-collapse na. Pero first things first, Ms. Abrera, ilang floors yung pinaka-medium o high-rise ng building na iyon? yung design po, Yung design, 17. 17 floors. And sabi nyo kanina, 15% Plus pa lang 3 ang basement. completed. So Opo. ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya matatawag na floors. Levels po siya. Kasi nga, Kung ano man, sa 15 contour, floors or levels. parang houses lang ho siya na condominium na style. And And- then another contour, following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed, and sabi nyo 15% completed, ang kabuuang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun hong model house na nakikita doon, hindi ho siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise. Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya, ibang, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan o kung anong foundation work na iginawa, ay para ihanda yung isang 17th floor, including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno. 734 na puno. Na sa common sense lang natin, kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok, ay kontra sa common sense nga na magpuputol ng puno, magpuputol ng gubat sa taas ng puno, sa taas ng bundok, kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa paanan ng bundok.